Pwede pa ito. Pwede pa ito. Yun, bola. Ang kay Tutoy. Yes, laruan na si Tutoy. Daming medyas. Daming medyas. Shopping ang tawag nila sa ginagawa nila. Pero hindi ito yung shopping na karaniwan nating naiisip. Hindi sila pumupunta sa mall o namimili ng bagong gamit. SM nyo, parang pag nandito po kami, shopping tayo doon. Ito na ang shoppingan. Opo, dito kami na shopping ko. Kung anong makuha namin, bibit-bitin namin pa uwi. Mga gamit pa. Mga gamit. At tulad po nito mga tsinelas na ganito o na nagagamit pa naman namin. Inaano po namin. Yan po galing yung chinilas nyo. Opo, dito po yan. Yung tsinelas ng kapatid ko na yun, sir. Dito din yan galing. Dito namin po ito nabungkal. Ayos one. SM nga naman. SM po. Shopping. Dito na ang shoppingan. Dito po kami na shopping minsan pag may mga pakro-pakinabang pa. May brief pa. Ayokong brief. Ayos pa yun, okay dito gani. Baya ikaw. Yung krapta pa. O ikaw, wag mahilig ka. Medyas, ang akin na. Ito. Magka-partner pa yan. Ayan, Ayan. hanapin mo yung partner. Ito na yan. Ito, damit. Magkaka-partner ba yan? Ayan. Baka hindi mo sila lubosang maunawaan. Pero nung kakwentuhan ko sila, sabi nila, sa ganitong paraan daw kasi nababawasan yung kanilang gastusin sa bahay. Sa halip na bumili ng lahat ng kanilang pangangailangan, sinusubukan nilang hanapan ng pakinabang ang mga bagay na itinapon na ng iba. Kapag may nakita silang maaari pang gamitin, kainin, malaking tulong na yun para sa kanilang pamilya. Ito siro, hindi pa tumadumi. Pang-adobo. Nanay okay na to. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng isang tao bago natin siya makita sa ganitong sitwasyon. Kaya sana sa halip na husgahan sila, alam niyo yun, subukan nating unawain yung kanilang kalagayan. Huwag nating husgahan sila sa limitado nating kaalaman tungkol sa buhay nila. Ito nga palang daladala ko, ito yung mga nakuha ni Jersey. Ang video na ito ay hindi ginawa para ipakita yung kahirapan ni Jersey. Ipahiya siya, hindi po. Gusto lang namin ibahagi yung kanilang kwento. Yung kwento ng isang kabataang ina na nagsisikap para sa kanyang dalawang anak. Malayo pa tayo, Jersey. Saan tayo? Ayan ang daan. Okay lang sa'yo, nakikita ka ng ibang tao na ganito yung ginagawa. Okay lang. Anong trabaho ni mister mo? Wala? Wala. Sumama ako kay Jersey sa bahay nila at dito ko mas naunawaan kung bakit ganito kalaki ang kanyang pagsisikap para sa pamilya. Sa simpleng tahanang ito, makikita kung gaano kahirap ang kanilang kalagayan at kung gaano karaming pangangailangan ang kailangang paghatian ng kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap, patuloy pa rin siyang kumikilos at naghahanap ng kahit anong paraan para may maiyain sa kanyang mga anak. Bilang isang ina, hindi man niya kayang ibigay ang lahat ng gusto ng kanyang mga anak. Ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para hindi sila magutom. Pwede pa kaya to? Paano mo nalalaman pwede pa? Naamoy man po yan. Naamoy. Nalalasahan mo rin. Nalalasahan ko po kapag pwede pa. Pero pag ano na po, makunat, hindi ko na po siya kung hindi na pwede. May panahon ba na pati yung anak mo kumakain din ng galing doon sa basurahan? Tinitingnan ko man po kung pwede pa siya. Pero pag hindi na po maganda yung lasa niya, tapos hindi na po makunat na yun, tatapon ko na po. Tinabawag ko po sa aso, yung po may aso kami. Tinabawag ko po sa aso. Mabuti, laki ka naman nakakakuha doon, talaga. Hindi naman po palagi. Minsan po wala, minsan din meron. Paano pag wala? Wala po. Tiyaga na lang kung ano yung makuha ko, yun lang po. Ano nakuha mo? Yun lang. May pagkakataon ba na Pero yung mga minsan, anak mo, meron din po pag minsan, pag yung mga linggo napunta kami doon, marami po kami nakukuha. Okay lang ba? Okay lang talaga siya? Kumain ito? Okay lang? Okay. Luto, ipasya mo ha.
Wag na, wag na. Ito. Iba naman lasa, no? Maasim, no? Asim. Minsan po pag wala akong nakukuha, yung mga anak ko na lang ang pinapakain ko, ako na lang nagtitiis. Sila talaga inuuna mo. Sila na lang po. Kasi po, magutom sila. Ako yung mabusog. Sila na lang, binibigay ko na lang po sa kanila. Ganyan talaga ang nanay. Well, may kasabihan nga tayo, Jersey, no? Mm. Habang lumalaki daw yung subo ng anak, lumiliit yung subo ng nanay. Nakikita natin yan ngayon kay Jersey. Sabi niya nga pag wala daw siya nakuha, mga anak mo na lang palang kayo pinakakain. May panahon ba na nagsisisi ka kasi maga ka nag-asawa, 15 taon pa lang, nag-asawa ka na? Hindi pa ako nagsisisi. Mas gusto ko pa nga po yung ganito yung magkapamilya ko kisa sa amin. Na walang kapatid, walang magulang. Wala ka talagang kapatid, wala kang magulang. Sulong Sulo anak. ka lang talaga. Kaya nagpasya kang maaga nang bumuo ng sarili mong pamilya. Mas gusto ko pa yung kahit po mahirap kami, ganito, mas gusto ko ito. Masaya ka naman. Masaya naman pa ako. Masaya naman. Basta mga kasama ko yung mga anak ko, may kadamay ako. Kung may nanonood sa atin na bibigyan ka ng pagkakataon, mabago yung kalagayan mo, ano yung hihilingin mo? Ang pangarap ko lang po ay magkasariling bahay, magkanegosyo para sa mga anak ko. Hindi sila magutom. Anak mo talaga ang iniisip mo na ngayon, hindi na sarili mo. Hindi mga anak ko na lang po ang inintindi. Napakadakila mong ina. Mm. Sana mga kabros, huwag natin hisgahan si Jersey. Kasi nung ilang oras ko siyang nakasama, nadama ko yung pagiging magiting niyang ina. Huwag natin husgahan si Jersey sa limitadong kaalaman natin tungkol sa buhay niya. Kung paano nilalaki yung mga anak niya. Wala tayo masyadong alam. At sana lang talaga patulong tayo sa pagbuo ng sariling bahay mo. Kasi itong bahay na ito ay sa biyanan mo. At siyempre, mahirap makitira sa biyanan, di ba? Katulad po niya, sabi-sabi daw nila, papalayasin na daw kami. Ewan ko lang po kung totoo. Palalayasin. Mm-mm. Kung magkatotoo, saan kayo pupunta? Guys, kung saan po mapunta? Kahit sana. Mm. Basta kasama mong mga anak mo, masaya ka. Mm. Yan ang pinakamensahe mo Mm. Iba-iba talaga mga kabros yung laban ng bawat tao. Iba-iba. Iba yung laban nyo. Iba naman yung laban na pinagdaraanan na Jersey. Meron kaming ibibigay sa'yo, Jersey. Pinabibigay ni kaibigan namin, pansamantala. Yun yung muna yung may tutulong namin. Yung pinakang pangarap mo na bahay, sana maging party kami ng pagbuo nun. Sana mga kabros, tulungan natin si Jersey. Maraming salamat, Jersey, sa pagpapaintulot mo sa amin na makita yung buhay mo bilang nanay, bilang asawa. Magbibigay kami ng kaunting tulong para sa iyo mula kay Ma'am from Lakewood, California. Pabigay po siya ng 2,500 para sa mga tinutulungan natin. Higit pa dito sana ang deserve ni Jersey, pero ito lang muna po yung kaya natin. Jersey, para sa iyo. Tanggapin mo. Salamat. Maraming salamat po. Tanggapin mo. Bili mo yan. Bigas. Bili po ng gatas, bigas, lahat para di na po ako mamulot sa basurahan. Hindi po magtiyaga sa mainit. Ganun. Nahirapan ka na rin ba dun sa ginagawa mong pamumulot? Nahirapan po pero bawal kong sumuko para sa anak. Hindi ka ba nahihiya? Hindi po. Kaya man po kung mangaging kawawa man po yung mga anak mo. Kawawa po ang mga anak ko pag pinag-asikaso. Isa kang kapuri-puring ina, Jersey. Gusto namin niyang sabihin sa'yo. Huwag kang sumuko. Sa totoo, isa kang dakilang ina. Tanungan natin kanina kay Jersey kung may babaguhin siya sa buhay niya. Wala daw, masaya daw siya sa ganito. Basta kasama niya yung anak niya. Sana makahanap ng trabaho si mister mo. Nga po para makabukod kami. Yan lang, hinihiling ko sa kanya makabukod kami dito. Nga. Sana maitayo ka ng... Kahit kubo-kubo, kahit ano lang. Sana mga kabros, Masaya na kami doon. may bahagi tayo ng pagbuo niya ng sariling tahanan.
May panahon bang sinusumbatan mo si mister mo dahil sa buhay niya? Wala man po. Wala naman. Okay. Naunawaan mo siya. Mm. Mahirap talaga ang buhay. Mm. Sabi mo, nagkakasakit yung mga anak mo. Nagkakasakit So- po, nagtatai siya. So, pambili mo na muna ng ano, Gamot. gamot. Jersey, ano. Kuros, hindi naman daw sa pinagmamalaki ni Jersey yung ginagawa niya. Sa panahon, nahihiya ka rin pala, ano, yung ginagawa mo. Pero di ako na, bawal akong manot. Magutom yung mga anak ko. Bawal ka magpahinga. Magpahinga. Bawal ka mawala ng diskarte. Magugutom ka sa mga anak mo. Ang pahinga, gabi, pag matulog na. Yun na ang pinakampahinga mo. Mm. Kasi dalawa pa yung anak mo, magkakasunod pa. May plano ka pang dagdagan? Na. Dalawang lalaki yan. Sana dumating yung panahon na hindi na ako maghanap sa pagkain sa basurahan. Balang araw, baka magkasakit yung mga anak ko. Mabuti di pa naman kakasakit talaga. Hindi naman po. Anong mga pagkain yung madalas nakukuha mo doon? Biskuit po. Sari-sari po, biskuit. Minsan po may tinapay, ganun. Tapos minsan bigas. Meron din tinatapong bigas. Salamat salamat Jersey. Salamat mga kapros, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao bago natin siya makilala. Kaya sa halip na husgahan, sana baro tayong umunawa. Ang kwento ni Jersey, hindi lang naman tungkol sa kahirapan. Kwento tungkol sa isang ina na kahit bata pa, patuloy na lumalaban para sa kanyang mga anak. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa aming channel, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bawat view, bawat like, bawat comment, bawat share. Sa simpleng paraan, nakakatulong po kayo para mas maraming kwento ng mga pamilyang tulad ni Jersey yung marinig natin, mapansin natin, maunawaan natin. Kung may pagkakataon po kayong tumulong, hindi kailangan malaki agad. Minsan, ang maliit na tulong para sa atin ay simple lang, pero para sa mga taong katulad nila, malaking bagay na po yun. Uli, maraming salamat po.